Nag-apply ako ng 2020, December, tapos nakarating ako ng Taiwan, April 2022 na. Kailangan ko ng something na mag-improve. So, kaya ako nag-abroad. Ako, parang 3 to 4 months talagang umiiyak ako kasi parang nandun yung homesick. Tama. Nandun yung time to time, mag-ipon ako. So, nakapag-invest na rin ako sa bahay. Thankful ako kay God kasi unang-una dyan, pagka-receive mo ng sahod mo, savings agad talaga muna yung tatanggalin mo eh. Thankful ako and grateful ako kay Lord kasi unang-una pinagdasal ko to. Follow. And kindly share and like this video. Hi guys again and welcome back to my channel. So for today's video guys is very special kasi nandito kami ngayon sa Hsinchu ang pag-pronounce. Basta nandito kami sa Big City. So Big City is one of the famous mall dito sa Taiwan, especially dito sa Taiwan. So guys, sa video ngayon, special to kasi meron akong guest and kasama ko siya and one of the famous siya na TikToker and YouTuber and content creator dito sa Taiwan. So let's all welcome Josh Bradley in Taiwan. Ayun. So isang karangalan na makasama ko siya sa araw na ito and it's a privilege na makausap ko siya and heart-to-heart talk about sa nagiging process niya pagpunta dito sa Taiwan. So pangalan and saan ka nakatira sa Pinas? By the way, ako si Josh Bradley. Actually, hindi ko siya totoong real name. Parang screen name ko lang siya. Pero yung pangalan ko talaga is Joseph Gado. Sa Pinas, galing ako, taga-Pasay ako. Then, yung province ko, Bicol. Ayun. So, from Bicol, ano yung course mo pala sa Pinas? By the way, 2-year course ako as HRM. Actually, ladder-rise naman siya, hindi ko na lang siya tinuloy. 2 years lang yung tinapos ko doon. Ayun. So, after mo mag-graduate sa HRM, anong naging work mo sa Pinas? Madami. Madami. Kumbaga parang una, trinay ko muna mag-fast food. Tapos pumasok ako ng apparel, nagtinda ng mga damit. Tapos, yung recent na pinaka-last kong trabaho sa Pinas, yung call center. Call center. Uy, sakto kasi ako call center din ako galing. So, before ka nag-factory worker. Yeah, call center talaga. So wala akong background. Wala tayong background dito sa totoo. kung paano yung trabaho natin dito sa Taiwan. Oh, yun, totoo. Actually guys, tama yun. Hindi mo naman kailangan maging isang factory worker sa Pinas para maging factory worker dito sa Taiwan. So speaking of being a factory worker dito sa Taiwan, so ilang years ka o ilang months ka nag-process before ka makapunta dito sa Taiwan? Yun, di ba, iba-iba kasi tayo na experience eh. So, na-experience ko, umabot ako ng almost 2 years. 2 years mahigit kasi pandemic time nun. Pandemic, yeah. So, si Taiwan, late na siya nag-close ng border niya dito para sa COVID. So, nag-apply ako ng 2020, December, tapos nakarating ako ng Taiwan, April 2022 na. So mga 2 years talaga. Kasi nga pandemic yun. So, but disclaimer lang, don't make this as a base na kung mag-apply kayo sa Pinas is maging ganun din yung journey nyo na abot ng 2 years. Kasi ngayon is wala naman ang pandemic eh. So, if you have the complete requirements naman, mas mabilis na yung pag-process. Diba? Yes. Yun. So, ako, ano yung parang naging biggest na challenge na nung pag-apply mo pa lang sa Pinas? Or shall we say na parang, bakit ka nag-abroad? Ano ba yung kasi HRM graduate, di ba? You have that course and you have that work and you have that, maybe the salary is good na sa Pinas, but bakit mo pa kailangan mag-abroad? For what? Kasi, di ba, sabi kasi nila, factory worker, ang iba, factory worker ka lang sa Taiwan and sinayang mo yung career mo sa Pinas, ganun. Ganun na mga concept or mindset or opinions na sinasabi ng ibang tao, di ba? Sa looks mo pa lang, di ba? You have that big potential na magiging isang kunwari, receptionist sa hotel or maging manager ka man, di ba? Kasi looks is very important when it comes to sa HRM or sa, di ba? Di ba pag HRM ka, mag-apply yung trabaho, di ba? So, kasi frontliner ka oh, doon. tama, frontliner. So yun, yung unang-una, naging ko dito, naging, ano bang sa tawag doon? Naging deepest way ko ba't ako nag-abroad. Kasi syempre, unang-una,
Yung father ko kasi OFW din siya, so umuwi na siya ng Pinas. So ako parang gusto ko suklian din yung kung ano yung ginawa niya sa akin. Though dito kasi talaga kaya tayo nag-abroad dahil sa pera. Huwag na natin dahil talaga sa pera. Kasi unang-una, mas potential talaga yung kinikita dito sa abroad compare natin sa Pinas. Pero nothing against naman kasi iba-iba naman yung experience natin ng trabaho sa Pinas. Yung iba kumikita ng malalaki, kaya talagang kaya na mag-stay. Pero ako kasi, nakikita ko yung sarili ko na hindi ako mag-grow sa Pinas. So kailangan ko ng something na mag-improve. So kaya ako nag-abroad. So, ngayon, since ex-abroad yung yung father mo, di ba? So meaning, you have that investment na, mga savings na By the way, pang ilang kayo sa kapatid? So actually, tatlo kami magkakapatid. Una, ate ko, brother ko. Ako yung bunso. Ako na yung bunso. Yun nga, yun yung isang curious ako kasi bunso ka, tapos nag-abroad ka pa, meaning wala ka nang ginagastusan di ba? Yun yung misconception kasi ng iba kasi sabi nga nila pag bunso ka parang nasa iyo na lahat. Pero walang ganun Iba-iba kasi tayo ng ng responsibility sa pamilya natin. So kung ako gusto ko ma-provide sa family ko yung the best para sa kanila, gagawin ko yun. Tsaka for me din iba din kasi pag pinaghirapan mo din yung yung pera na parang pag may gusto kang bilhin, mabili mo siya out of your hard work. So parang hindi mo siya na parang magiging utang na loob mo from the person or from your parents or from your siblings or your relatives. Iba pa rin talaga na ikaw yung naghihirap sa pera na ginagastos mo. So yun. Ngayon, as factory worker ka, ano yung parang nag-adjust ka ba? Ano yung naging challenges mo pagdating na dito sa Taiwan? About sa work, about sa katrabaho, or ano yung naging feeling na parang, alam mo yun, manibago ka kasi sa environment sa kasama. Marami tayong adjustment na gagawin dito. Unang-una kasi iba yung nakasanayan natin sa Pinas at iba yung nakasanayan natin dito. So ako, nag-adjust ako matagal din kasi imaginin mo, hindi alam din ng iba. Tulad nito sa'yo ko lang din sasabihin na ako parang 3 to 4 months talagang umiiyak ako kasi parang nandun yung homesick. Nandun yung, syempre parang gusto kong kasama yung pamilya ko, kasama ko yung mga kapatid ko. Pero syempre, kung talagang kailangan mo ng pera, kailangan mo ng ipoprovide sa family mo, gagawin mo. Yun, di ba? So, totoo yung guys na pagbago ka dito sa Taiwan, parang kailangan mag-strong ka talaga. Hindi pwede yung half-hearted ka na gusto mo lang mag-abroad, hindi siya ganun. Kailangan full-hearted ka na pag mag-a-abroad ka, taon ka bago makauwi. Yan yung mga i-consider mo. So ngayon, since naka 3 years ka na, ano yung mga somewhat na proud ka na naipundar mo na in terms of sa sarili, sa pamilya, or sa personal mo na na parang ma-compare mo kung hindi ka nag-abroad, sa tingin mo ba makukuha mo yung mga bagay o gusto na nakukuha mo ngayon? Kung ano man yung na-experience mo? Ang dami. Actually, nung... So ngayon, naka-gold ka na Yan, isa to sa mga naging investment ko dito kasi sabi nga natin, pag once na mag-abroad ka, hindi pwede yung gusto mo lang sumahod ka, gusto mo nito, gusto ko ng ganyan. Ako kasi naka-mindset ako na kailangan investment muna unahin ko, kailangan may savings ako. So yun muna talaga yung inuna ko. Actually nga yung unang sahod ko dito, bumili ako ng Sinsay. Yun talaga yung naging investment ko, gold muna. So from time to time, mag-ipon ako. So nakapag-invest na rin ako sa bahay. Thankful ako kay God kasi diba imagine mo hindi lahat ng nag-abroad kasi na parang makakapundar ka agad ng bahay. Tama. So hindi lahat, di ba? Tama. So yun yung pinagpapasalamat ko talaga yun. Tama. Bahay muna yung pinaka-goal ko ngayon. So actually guys, being a factory worker, kailangan mo talaga din na hindi ka lang maglulusta ng, although malaki talagang kinikita, and some people, hindi sila makapag-save or makapag-invest kasi nga, mas inuuna yung luho. So ano yung mga ma-advise mo sa mga kapwa natin na mga aspiring na OFWs or mga nandito na nasa Taiwan with regards to their finances, kung nahihirapan sila, ano ba yung mga technique mo or ano yung mga parang ginagawa mo or strategy
para magkaroon ka talaga ng savings or investment. Actually ako kasi, finance guy kasi ako, so I'm very particular with this kind of topic talaga. Ako kasi unang-una, kaya ako nag-abroad. Kailangan mo dito, pag mag-a-abroad ka, tulad yan yung mga nag-apply pa lang sa Pinas, kailangan meron kang lakas ng loob. Kasi mag-isa ka lang dito. Hindi, isipin mo na yung sarili mo muna bago yung ibang tao. So ako, as factory worker dito sa Taiwan, talagang mindset ko sa sarili ko na trabaho. Kasi, pero hindi naman laging Totally na trabaho. trabaho. Kumbaga parang syempre kailangan mo rin mag-enjoy sa buhay. So, yun. Ano ang tanong? Ano yung mga technical strategy mo na para makapag-save and invest for the future? Kasi, di ba, hindi naman tayo habang buhay ng ganitong trabaho, di ba? Kailangan natin ng other sources of income to sustain. Unang-una dyan, pagka-receive mo ng sahod mo, savings agad talaga muna yung tatanggalin mo. Hindi pwede yung maglilista ka ng yung mga spendings mo, yung mga bills mo. Hindi. Tulad yan, follower kasi ako ni Chinkitan, so yun yung lagi niya sinasabi. Yun, idol yun. Diba? Si Idol Chinkitan, lagi niya sinasabi sa atin na kailangan pag magsisave ka, unahin mo muna yung savings mo bago yung spending habits natin. Tama. Kasi dun pa lang hindi mo akalain na na after a year let's say sabihin natin makakaipon ka ng 100,000, 200,000, ganun. Tama. Agree ako dito. So, grabe. Pag gusto mo ma-change yung in terms sa... Naniwala ka ba sa word na, as a term or sa statement na wala sa laki ng sweldo para makapag-ipon ka. Totoo yan. Ikaw naniwala ka ba doon? Totoo yun. Kasi maraming malalaki ang sahod pero walang ipon. Bakit? Kasi mas inuuna nila yung gastos kasi yung luho. Unlike kung kahit maliit ang sahod mo pero ikaw kung nasa tamang mindset yung ginagawa natin, Tama. yun, talagang makakaipon ka dito sa abroad. Yun. Tsaka dagdag to na din, iwas din minsan sa mga daming distraction kasi dito. Kunwari, bumibili ka ng mga bagay or damit na hindi naman siya need talaga, na needed mo na. So, be careful with your priorities talaga din. Kasi, alam mo yun, and social media ngayon, grabe yung mga marketing strategies and then, shop ka na lang online ng online. Mahilig ka ba mag-online? Oo talagang Isa din yun sa isa ko dyan. mga ano. So, ano lang, disiplina lang din. Yeah, talagang disiplina lang talaga sa gagawin natin dito. Kasi sabi nga nila, hindi lagi nasa abroad tayo. Kailangan syempre tayo may pamilya tayong uuwian sa Pinas. So kailangan mag-save tayo, guys. So, ngayon ano yung parang grateful ka ba na napunta ka ng Taiwan? Wala ka bang regrets or pinagsisihan? Sobrang thankful ako and grateful ako kay Lord kasi unang-una pinagdasal ko to. Pinagdasal ko na sana makapunta ako ng Taiwan, makapag-abroad ako kasi iba yung hirap sa Pinas, guys. Tulad yan, tumataas ang inflation natin sa Pinas. So, Grabe. kailangan may mga double job tayo, may mga extra income tayo na ginagawa. Tapos yung issue pa ngayon sa mga corruption, di ba? Sobrang lala na. So, isa yun sa, alam yun. So, ngayon, ikaw, ano yung ma-message mo sa mga aspiring na nasa Pinas na nag-a-apply pa lang papunta ditong Taiwan? I-encourage mo ba sila na i-push yung pagta-Taiwan or alam yun? Para sa akin, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi tulad ko, based on my experience kasi, 2 years akong nag-antay, guys. Yung iba kasi, pagka-apply nila, minsan 1 to 2 months lang, nakakaalis agad sila. Pero yun, patient lang kayo, tapos lagi kayong mag-pray kay Lord kung para sa inyo yan talaga. Yun. So yun. So, to end this vlog, ano yung parang, warm message or somewhat na inspirational message mo sa mga nakapanood nito na either nandito sa Taiwan or nandyan sa Pinas, nag-apply pa lang, ano yung parang talaga na from your heart? Para sa akin, talaga, lagi lang kayong magdasal kay Lord na tapos ingatan niyo lagi yung sarili ninyo kasi isa lang ang buhay natin, maraming mga nagkakasakit ngayon, so kailangan lagi tayong fit, healthy, tapos lagi i-enjoy niyo rin yung buhay natin. Yun.
Tama ba? Oo, tsaka ano talaga guys, I mean, yung katawan talaga natin yung tanging Oo, puhunan natin nag-iisa dito sa lang ang katawan Taiwan. natin. Kaya ano, don't just work, kailangan nyo din talagang ano, ito OA pero Yeah, ito talagang i-balance tama. natin. Kailangan nyo din mag-exercise, go to the gym, hit that cardio or mag-jogging ka or what. I really that make an advice kasi nga dito sa Taiwan, talaga puhunan mo yung katawan. Agree ka ba katawan? Tama. Kasi hindi labanan dito yung utak eh. Although you have mind, pero ang trabaho kasi mostly is no-brainer. I mean, di mo kailangan mag-exert more effort on critical thinking. Super ano siya, basic lang. Yung instructions and rules. Ang magkaiba lang dito is yung sa language, pero hindi naman siya ganun kahirap aralin or magkaroon ng language barrier kasi marunong naman sila kunti mag-English. Yes. So I think I think yun lang yung vlog for today sa interview. If may mga follow-up questions kayo guys, Comment nyo na lang yan sa comment baba. nyo lang sa baba. And I hope itong vlog na to, meron kayo nakuha na inputs and insights sa mga nag-apply dyan papuntang Taiwan. And i-plug ko na rin, yun again, Josh Bradley in Taiwan, meron siyang TikTok Facebook account, page, yeah. Facebook page, and meron din Pwede siyang... nyo ko i-search as Josh Bradley. Yeah, Josh Bradley. And kindly follow and subscribe and watch his videos. And sa mga nandito na sa Taiwan, ang content niya is more on Paano ba yun? yung Mga ano, pasyalan din yeah, yan. mga Yung pasyalan mga dito sa pasyalan Taiwan. din. So, if you want to know more, ayun. So, yun lang guys. Follow nyo na lang guys. Yeah, follow. And kindly share and like this video. And sa mga nag-apply dyan, as I always said, always believe in yourself. God is good all the time. And all is well. Bye-bye, God bless, Bye. and good luck. See you here in Taiwan. Huwag mawala ng pag-asa. Apply lang ng apply.